Global brain edema o pamamanas ng utak ang lumabas na dahilan ng pagkamatay ng estudyanteng sinampal umano ng kaniyang guro. May unang balita si Jonathan Andal. Ito ang death certificate ng estudyanteng si Francis J. Gumikib na nasawi matapos umanong sampalin ng kanyang guro sa Peñafrancia Elementary School sa Antipolo. Global brain edema o pamamanas ng utak ang lumabas na dahilan ng pagkamatay ni Francis. Nakitaan din siya ng pagdurugo sa utak, presumptive pulmonary tuberculosis at child physical abuse. Pero sabi ng nanay, wala siyang alam na sakit ng kanyang anak bago ang insidente. Unang beses lang din daw itong na-ospital. Sintomas po na lumabas sa kanya, pagsusuka, pag sumakit daw ang ulo niya, parang maraming gumagapang sa kanang tainga niya, maraming gumagapang, tapos sobrang sakit daw po talaga ng ulo niya, pati mata niya ng lalabo. Nung na-admit na po kami sa ER, sumuka po siya ng dugo 2 beses. Dinala sa PNP Crime Laboratory sa Camp Crame ang mga labi ni Francis para i-autopsy. Aalamin kung bago o matagal na ang mga injury ng bata at i-x-ray rin para makita kung meron itong nabaling mga buto. 7 araw ang bibilangin bago makuha ang opisyal na resulta ng autopsy na siyang gagamitin ng Antipolo Police para mapatibay ang isasampang reklamo laban sa guro. Nagkakaroon ng case build up po ngayon. Kung mapag-alaman po natin na may diretso na connection yung pagbubuhat ng kamay ng teacher sa pagkamatay po ng bata, magpapile po kami ng complaint na homicide in relation to Republic 7610 po o yung anti-child abuse. Bumisita sa punerarya ang ilang guro at principal ng Peñafrancia Elementary School para makisimpat siya sa mga kaanak ng namatay nilang estudyante. Hindi kasama rito ang teacher na nanakit umano kay Francis. Pero sabi ng principal, gusto raw sana ng teacher na makausap ng personal ang magulang ng bata. Umiiyak daw po ang teacher, sobrang pagsisisi. Sana po, wag niya na pong uulitin na yung pananakit sa ibang estudyante. Kung sakaling hindi niya man po ito sinasadya, wala din po akong magagawa, tuloy pa rin po ang kaso. Ang pangambalang daw ni Nanay Elena, baka hindi na makita ang guro kapag gumulong na ang kaso. Ang assurance natin sa pamilya is we will be designating officers who will be monitoring dun sa suspect na hindi po mababiolate yung kanyang privacy and human rights. 2 testigo ang hawak ngayon ng pulisya kaugnay sa insidente. Sa ngayon, hindi pa pinapangalanan ng DepEd ang isinasangkot na guro na nakalive na simula kahapon. Magpapaabot na sila ng tulong pinansyal sa pamilya at nagsimula ng mag-imbestiga ang fact-finding team. Nananatiling bukas ang GMA Integrated News sa panig ng guro. Ito ang unang balita. Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.